meron pong isang group ng mga sundalo. Actually, they are from Korea. At ang tawag po sa kanilang batalyon ay Baker Company. Now, si Baker Company, grupo po ito ng mga army. And ang nakakalungkot na bagay ay, they were cut off from the rest of their unit. Kumbaga, napahiwalay po sila sa kanilang mga ibang kasamahan. Now, for several hours, no word was heard. Even though headquarters repeatedly tried to communicate with the missing troops. So kahit paulit-ulit na kontakin ng headquarters yung tropa ng Baker Company, hindi po nila ma-reach. Wala po kasing signal. Now, nagulat sila after ilang mga moment, merong signal, merong static silang narinig and they received something from the Baker Company. And ang sabi ng headquarters, Baker Company, do you read me? At nag-reply po ang Baker Company and they confirmed na naririnig po nila yung headquarters. Ang tanong ng headquarters ay, what is your situation? Kasi napahiwalay nga sila dun sa headquarters. So nag-aalala itong headquarters, baka si Baker Company, mga tropa doon, napaano na. Now sabi po ng Baker Company ganito, the enemy is to the east of us. Merong mga kalaban sa east. The enemy is to the west of us. Meron din sa west. The enemy is to the north of us. And the enemy is to the south of us. In other words, sa lahat ng dako, kanluran, timog, silangan, hilaga, nandun ang mga kalaban at na-corner na po si Baker Company. Then after po ng isang brief pause ng kanilang pagre-report, nagsalita ulit si Baker Company. Ang sabi nila ay ganito, the enemy is not going to get away from us now. It's a positive response sapagkat bagamat sila'y napapaligiran ng mga kalaban, positive ito tinignan ng Baker Company, ng tropa ng Baker Company sapagkat dahil ang kalaban ay nasa north, nasa south, nasa west, nasa east, mapapatay nilang lahat ng kalaban, hindi na nila kailangan magtatakbo dahil nasa harap na lang nilang kalaban. Pero kung titignan natin, parang napaka-negative ng situation, ano? Na-corner na sila, pero para sa kanila, it's a positive thing. Now, although they were surrounded and outnumbered, they were thinking of victory and not defeat. Now, sa ating pong buhay, hindi tayo iba sa mga battles na na-encounter natin araw-araw. As a matter of fact, every day ng ating mga buhay, ang dami nating na-encounter na challenges. Sa tinagal-tagal nga po nating nabubuhay, marami-rami na pong klase ng digmaan ang ating hinarap. Marami na tayong napagtagumpayan. Siyempre, may mga pagkakataon, for sure, na natalo rin tayo sa mga battles natin sa life. Marami din tayo sigurong beses na nanalo. May malalaking battles, meron din namang maliliit. Pero ang tanong po ay, paano gagawin natin if the battles of life ay nagsama-sama, nagsabay-sabay para tayo ay pabagsakin? But no matter how many enemies we are facing right now, alam natin sa ating mga puso at sa ating mga isipan na meron tayong Diyos ng kasiguraduhan at tutulungan niya tayong magtagumpay.